Iniulat na nag-withdraw na ang mga Russian troops sa Ruska-Lozova, isang bayan na matatagpuan sa Kharkiv matapos nitong makaengkwentro ang Ukrainian military. Ang Ukrainian commander na si Ihor Obolensky ay pinamunuan ang isang magkahalong grupo ng National Guard ng Ukraine at mga volunteers na kung saan 4 na araw umano silang nakipaglaban sa mga Russians na nagresulta sa matagumpay nilang pagkuha sa Ruska-Lozova. Dahil sa matinding pakikipaglaban ng mga Ukrainian defenders, nagawa nilang hadlangan ang plano ng mga Russian troops na sakupin ang buong Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking syudad ng Ukraine. Ang matagumpay na counter-offensive sa nasabing bayan ay nakikita ng mga eksperto bilang isang tipping point sa digmaang ito, at ito ang isa sa pinakamatagumpay na military action ng Ukraine mula noong Marso nang mapaatras nila ang mga Russian troops sa hilaga at sa paligid ng Kiev. Si Obolensky at ang kanyang mga tauhan ay nakaposisyon 3 kilometro lamang ang layo mula sa kanilang mga kaaway, ngunit naniniwala sila na mga Russians ay pinilit na manatili sa kanilang posisyon, ngunit kalaunan ay umatras ang mga ito dahil sa tindi ng ginawang pag-atake ng Ukraine. Naniniwala rin ang grupo ni Obolensky na mga Russian troops ay muling ipinadala sa katimugang bahagi ng Ukraine upang palakasin ang kanilang opensiba at upang makuha ang rehiyon ng Donbas. Ang isa sa mga lieutenants ni Obolensky na nagngangalang Mikhail ay nagsabi na kakaunti na lamang ang ginagawang pag-atake ng mga Russian sa kanila at sa tingin niya na sila ay umaatras na. Sinabi naman ng mga Ukrainian troops na hindi pa sila handang magdiwang, ngunit ang ilang mga media outlets sa Ukraine ay nagsabi ng kanilang bansa ay nagtagumpay sa giyera sa Kharkiv sa kabila ng pag-asawi ng 2 nitong mga sundalo noong nakaraang araw. Samantala, nababahala naman ang ilang mga Ukrainian troops dahil ang mga Russians ay hindi susuko kaagad at maaari silang bumalik sa Kharkiv upang makipaglaban muli sa kabila ng dami ng kanilang casualty. Sinabi ng General Staff ng Ukraine na umabot na ng humigit 27,000 mga Russian na sundalo ang namatay mula nang magsimula ang digmaan, ngunit sinabi ng British government na ang bilang ng mga Russian na casualty ay nasa 15,000 lamang. Samantala, inihayag ng NATO ang isang malakas na hamon at pagpapakita ng lakas laban kay Vladimir Putin sa pamamagitan ng pagdideploy nito ng libo-libong mga sundalo malapit sa border ng Russia. Ang NATO ay nagsagawa ng isang malaking military drill at nagsimula ito isang araw lamang matapos kinumpirma ng Sweden at Finland ang kanilang intensyon na sumali sa nasabing alyansa. Matagal nang nakaplano ang nasabing military drill, ngunit naantala ito dahil sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon at inaasahan ng mga eksperto na magdadala rin ito ng matinding panganib sa buong Europa. Samantala, tinawag ng NATO ang nasabing military drill bilang hedgehog at kasama sa nasabing pagsasanay ang pag-simulate ng isang pag-atake ng Russia sa bansang Estonia. Humigit kumulang 15,000 mga sundalo mula sa 10 mga bansa, kabilang ang Finland, Sweden at Ukraine ang lumahok sa nasabing pagsasanay na kung saan ay kasalukuyan nagaganap 40 milya lamang ang layo mula sa pinakamalapit na military base ng Russia.
Noong mga nakaraang araw, nagbanta ang isang Russian state media na magdi-deploy ang kanilang bansa ng mga nuclear weapons sa rehiyon kasunod na naging pahayag ng Finland at Sweden na sasali sila sa NATO. Ang kanilang desisyon ay base sa ginawang pag-atake ni Vladimir Putin sa Ukraine. Nagresulta naman ito sa pagtaas ng tensyon sa Baltic matapos ang inilabas na desisyon ng Finland at Sweden at ang ginawang Operation Hedgehog ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Russia. Ang military operation na ito na tinawag ding SEAL ay isa sa pinakamalaking pagsasanay na ginawa sa Estonia mula pa noong 1991 na kung saan ay suportado ito ng karagdagang 900 mga British troops na nakadeploy sa Tallinn noong pang Pebrero bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Binigyang diin rin ng NATO na ang ginawang military exercise ay matagal nang nakaplano na naglalayon sanang palakasin ang kakayahan ng mga bansang miyembro nito sa rehiyon. Ngunit ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay naging dahilan upang muling pag-isipan ng alyansa ang estratehiya nito na kung saan ay pinapabura na ngayon ng Finland at Sweden ang pagiging miyembro ng NATO dahil ito umano ang pinakamahusay na paraan upang magarantiya ang kanilang seguridad. Ang dalawang bansa ay mayroon ng ilang dekadang kasunduan na nagbabawal sa kanila na sumali sa mga military alliances bilang kapalit ng mga garantiya na hindi sila aatakihin ng Moscow.